Tila nakabawi ang Pilipinas sa mga ginagawang karahasan ng China sa mga tropa nito na nakadestino sa West Philippine Sea dahil isa sa pinaka-importanting probinsya nito na Hainan Island ang hinagupit ng Typhoon Yagi o mas kilala bilang si Bagyong Enteng. Hindi lang kasi mga ari-arian ito ang napinsala ng bagyo kundi kumitil din ito ng mga buhay ng ilang mga Chino na naninirahan sa nasabing probinsya ng Hainan Island. Dalawa kasi sa mga nasabing nasawi ng mga residente ng Hainan ay mga miyembro ng kanilang sandatahang lakas at ito'y natukoy ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ayon sa mga balita, mismong ang dahilan nito ay ang paggugupit ng Bagyong Enteng kung saan ang mga nasabing tauhan ng China Coast Guard ay gumagawa ng kanilang trabaho habang tinatalian ang kanilang mga barko sa pier na matatagpuan sa Yalin Naval Base. Nahulog ang mga ito sa kanilang kinalalagyan habang sinisiguro ang paglalapat ng mga tali sa mga nakadaong ng mga barko ng China Coast Guard at hindi inalintana ang napakalakas na bugso ng hangin. At sa kasalukuyan, hindi pa raw nakikita ang mga labi ng nasabing mga tauhan ng China Coast Guard at patuloy ang kanilang rescue mission sa mga ito at umaasa ang mga pamilya na makikita pa nilang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, nakabalik na ang mga barko ng China sa West Philippine Sea ilang sandali matapos itong humingi ng kanlungan mula sa pananalasa na matinding tropikal na Bagyong Enteng noong nakaraang linggo. At ito'y sinabi at inahayag ng isang maritime security expert na nakabase sa Amerika. Ipinahiwatig ni Ray Powell sa X na dating Twitter na direktor ng Sealight at nagmumonitor ng mga galaw ng China sa West Philippine Sea na ang pagsubaybay ng Automatic Identification System or AIS ay nakakita ng hindi bababa sa 6 na Siong Sanchayu Maritime Militia Ship at isang Coast Guard vessel na lumilipat mula sa Panganiban Reef o Mischief Reef. Ito'y patungong Bao de Masinloc nito lamang mga nakaraang araw. Lahat ng nasabing barko ay bumabiyahe sa bilis na 9 to 10 knots ayon kay Powell. Bago ang bagyo, may naitalang halos 200 na barko ng China sa West Philippine Sea mula pa noong August 27 hanggang September 2 na nagmamarka ng pinakamataas na konsentrasyon ng mga kasasakyan pandagat sa lugar ngayong taon. Mahigit 100 ng mga barkong ito ang nakataystasyon sa Escudachol na nagiging bagong hotspot sa pagitan ng Maynila at ng Beijing. Nauna nang iniulat ni Powell na 6 pang Chinese Maritime Militia Ship ang umatras mula sa Baho de Masinloc bago humagupit ang Bagyong Enteng. Samantala, isang 111 meters China Coast Guard ship na kinilala sa bao number 3305 ay nanatili sa ref habang nananalasa ang nasabing bagyo. Sa Escudachol na kumakailan lamang ay tumaas ang aktibidad ng mga Chino, mahigit 12 sasakyang pandagat ng China ang nakapalibot sa nag-iisang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Bukod pa rito, isang barko ng China Coast Guard ang naobserbahan sa Ayungin Shoal o mas kilala bilang si Cantuma Shoal kung saan nakagrounded at tumatandang BRP Sierra Madre ng Philippine Navy. Nabanggit din ni Powell na ang China ay aktibong sinasalungat ang mga eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Malaysia at Vietnam sa mga deployment ng hukbong dagat nito. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kung saan inaakusahan ng dalawang bansa ang isa't isa na sinasadyang pagrampa ng kanilang mga barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Escudachol. Iniulat ni Philippine Coast Guard spokesman na si Commodore J. Tariela na ang mga banggaan na ito ay ikalimang insidente ng Chinese Maritime Harassment simula pa noong Agosto. At noong linggo, binatikos ni Tariela ang mga ulat ng isang media na pinalalakad ng gobyernong China sa ranggo nito sa internet sa buong mundo at ang kanyang itinutukoy dito ay ang Global Times na alam naman ng lahat sa buong mundo na ang mga ginagawang mga ulat ng nasabing media company ng China ay puro paninira sa ibang mga bansa na salungat sa kagustuhan ng komunistang bansa na China. Global Times should refrain from boasting about this data. Sabi ni Tariela na tinutukoy ang ulat nito na ang China ang nanguna bilang pinakamaraming gumagamit ng internet na may 1.1 billion users dahil ang pagkakaroon ng pinakamalaking populasyon ng netizens sa mundo sa China na may halos 1.1 bilyong gumagamit ng internet ay hindi nagbabago sa katotohanan na ang nilalaman ng website ay lubos na kinokontrol sa bansang China. Dagdag pa ni Tariela na ang Chinese Communist Party ay gumagamit ng internet
bilang isang kasangkapan upang ipakalat ang mga peking balita at maling impormasyon para ma-brainwash ang mga mamamayan nito. Kaya hindi na bago sa atin na ang pagkatao ng mga Tsino ay masyadong matitigas ang mga ulo nito pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Para sa kanila, ang tamang batas para dito ay batas ng komunistang bansa at hindi ang kinikilala ng lahat na United Nations Convention Law of the Sea. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.